And welcome to our post-match press conference. Congratulations to the Adamson Lady Falcons for making it to the Final Four after 3 years, beating the FEU Lady Tamaraw in straight sets. The Lady Falcons are now at 9-4. We have Coach JP Yude, Shai Nitura, and third Tudaw. Coach, congratulations for this victory. After 3 years, dumaan kayo sa matinding rebuild, and then yung last year, yung first year ni Shai, hindi kayo nakapasok sa final, pero this time around, nakapwesto na kayo. Your thoughts? Number one, we give glory to the Lord for the win na binigay niya sa amin. Always talaga namin, we always acknowledge the Lord for giving us the victory. No? So, yun nga. So, I'm very grateful and thankful sa Lord on how He brought us, no? Especially sa 3 years namin magkakasama. No? So, sa 3 years ko din as a head coach sa women. So, I praise the Lord on what He has done. No? So, and then, I'm very happy and blessed sa mga players ko ngayon. So, on how they perform, no? Na always they respond on the situation ng maayos. So, kanina nga nakikita naman natin up and down yung laro, pero until the end, no, hindi kami bumitaw, nag-respond kami ng maayos during the game, and God is really good. And then yun nga, sabi na 'di ba na after kay Lord, after 3 days he rose again. Kami after 3 years we rose again. Well said, Coach. To third. So, third, you had 6 attacks, 4 blocks, and 3 digs. So, yung nga, Final Four na kayo ngayon. So, ano yung feeling mong nagsisink in na ba sa'yo yung everything going on? Siguro ano po kasi, parang nagka-vision na ako na makakapasok po talaga kami. And then, we trust the Lord with all our hearts, and then the coaches po. And then this game is for the coaches po talaga na mga naniniwala. So ayun, this is for them and then for the Lord po talaga. And then sa Adamson University po. Well said. Shai, you had 20 points on 12 attacks, 4 blocks, 4 service aces, 2 blocks, 10 exceptions, and 6 digs. So yung nga, sophomore year mo, last year, di kayo pinala mag-Final Four. And ito, na-achieve nyo na yung goal nyo na after 3 years, Final Four. So, ano yung nararamdaman mo right now na yung nga, although marami pa kayong dadanan pa para makumpleto nyo yung journey, your thought? First of all, thank you, Lord, talaga. It's really God did. God is good all the time. And actually, hindi pa siya mag-sink in sa akin. Siguro mamaya pang gabi pag bago ko matulog. Kasi hindi ko alam yung mararamdaman ko. Very, very grateful ako kung paano nag-respond yung team. Kasi, yun nga, kahapon pa lang talaga sinusubok na kami. As in, pinaparamdam sa amin yung hirap na harapin namin ngayon. So, ang sinabi lang talaga namin at remind sa amin ng mga coaches na kahit gaano kapangit yung ilalaro namin, we just have to find a way out para lang ang outcome nun is panalo. So sabi ko sa kanila, wala tayong kailangan ikatakot. Pangit yung laro na isasaluhin natin, magtulungan lang tayo. Sama-sama tayo sa baba, sama-sama tayo sa taas. So yun yung ginawa ng team and sa mga coaching staff. So very grateful and thankful talaga. Okay, thank you. The floor is open for questions. Coach, parang grabe yung momentum na dala nyo. Coming into this game against FEU, parang pinanglaro na yan na must win kayo eh. Ngayon hawak niyo yung Molenka, wala yung finally, one na rin. So, can you just talk me through yung momentum na meron kayo ngayon? Eh, siguro paano yun lang rin na susustain? Kasi habang tumatagal, pahirap na pahirap na. Siguro for me, no, it's all by the grace of God that we are here, no, every time. So kami, we always work it out naman talaga. So we trust the Lord, but we always work it out. Tinuturoan yung mga bata on how they respond. Wag always, sabi ko nga sa kanila kahapon, always play, be wise all the time. Not always rely on your emotions, kasi kilala ko sila pag nag-rely sa emotion, sobrang pangit talaga yung nangyayari. So I always remind them simula, before din kanina nandun sa court, before din mag-start yung game. So ayun nga, so kasi kahapon pa lang pangit na rin yung nangyayari, pero we know that the Lord is preparing us all the time sa mga bago niya kami ipasok sa mga laban na doon. The Lord is preparing us. So kami, nagpe-prepare din kami also
also to respond properly na tinatrabaho na namin every time. So I'm very glad and I'm very grateful for today's game no na on how the players respond properly during the moment na up and down, lumalamang kami, nahahabol agad, bigla, lumalamang ulit. So on how at the end, we just thank you Lord for everything talaga na sa panalo na binigay ngayon. Siya ay syempre on the team, of course, a big breakthrough, pero ikaw personally din, nakalamig ka rin ng MVP chance kanina. And after the elimination round, one of the leaders ka rin, siguro at this point for you, how would that feel siguro, or ano yung naiisip mo sa prospect ng ganong klaseng award at this point? Ano po kasi talaga, tinuruan talaga kami ni Coach Yuden na laging uunahin yung team. And very grateful ako kasi yung gusto naming makuha is now in our hands. And we hold it. And now, I focus kung ano yung pinaghirapan ng team. Talagang lahat ng, kung ibigay, edi ibigay kasi given by God. Thank you, Lord. Pero if not, hindi naman kasi din yun ang pinaka-goal. Ang goal namin ay pumasok ng Final Four, pumasok ng finals kung kakayanin namin. So, eyes on the prize. Siya na given nga na priority mo is team success. Ano naman? How will you prepare yourself sa bigger stage na lalo na ay mas most likely na talagang tower yung magiging tatay share? Siyempre, balik training pa din. Ganun pa rin naman eh. After ng kada panalo, celebrate lang. Pero at the end of the day, babalik pa rin sa training para mag-improve. Kasi lahat naman ng players pinaghahandaan eh. Lahat ng kada teams for sure pinaghahandaan ng isa't isa. So, balik lang kami training, gain ulit ng confidence, gain ulit ng mga challenges and trials na pwede namin makuha para madala namin dito sa games and respond well. Yeah. Coach Shane, nagbunga yung partnership nyo nung high school na sa junior team ng Adamson. So, nung pag-angat nyo po ngayong college, sa tingin nyo po ba, parang ano po yung naging vision nyo nun at the time? Mula last year na ngayon, ano yung parang pinaka gusto nyo ma-achieve ng Adamson? Tingin nyo po ba this year din na-achieve nyo na rin? For me, nung ano pa lang sila, sabi ko nga, so mangarap tayo na mag-champion tayo na sabay-sabay. Pag nag-champion tayo sa girls, by God's will, and then kaya namin dalhin papuntang college. Yun talaga yung gusto namin mangyari. Pero syempre, gusto namin mangyari yun, pero kailangan, syempre, paghirapan namin every time. So, I really thank the Lord na unti-unti, no, na nandito na kami. Pero syempre, we don't stop here. Okay, so kailangan namin trabahoin every time, and then syempre always lang trust in the Lord lang talaga because the right timing ni Lord is perfect every time. Ako ulit. Ay, ano yung sagot? Ano yung tanong? Ano yung naging vision nyo? Vision. Same, copy-paste. Copy-paste yung sagot niya. Yun lang din naman sa sagot ko eh. Yun lang. Ulitin ko lang. For the players na lang siguro, yun nga na-mention naman din na, Ikaw na. yun nga, ito yung initial goal nyo, but heading into either the final four step ladder ngayon, hindi nyo pa alam kung ano yung magiging ranking nyo, pwede pa kayo mag-twice to beat. Pero masasabi nyo bang medyo gumaan din yung feeling nyo ngayon heading into the next games kung sino man yung mga laban dahil nakuha nyo yung initial goal? Siguro po sa ngayon magaan na din kasi na meet na namin yung isang target. Pero mas kailangan pa namin pukpukin sa training, and then we stay humble and lock in pa rin po talaga. For me, syempre, andito na kami. Pinasok na namin tong mundong Final Four eh. So, for sure, pas papahirapan kami. As in, best of the best na to ng mga UAAP team. So, I think it's gonna be harder for us. Pero hindi kami magbaback down at sa pinasok namin. We're just gonna keep going, do our hard work, do everything that we can. At kung ano man yung abutin nun, we just have to respond well kung saan kami aabot. Coach, speaking on yung resiliency lang ng team kasi yung last few games yung diselimination lang, yung mga kadikitan nyo sa standings, gano'n ka lang natuwa sa pag-respond ng players and gano'n ka-importante lang din yung may gano'ng klaseng tapang kayo entering the postseason? Siguro no, so I am very happy then on how we respond during sa mga kadikita naming games no. Ng mga team sa every game. So ano lang talaga, one game at a time, one team at a time. Tinatrabaho lang talaga namin every time. So sabi ko nga sa kanila we work it
out, we work hard every time, trabawin natin sa training, and then si Lord na yun bahala sa resulta because we do not control, but we control our efforts and hard work every time. Kasi si Lord naman mag-reward yun. So, nire-reward kami ni Lord on how they respond properly during during the game and then mga hard work na during sa training. Because nga, hindi talaga madali. Sobrang hirap, sobrang daming pinagdaanan. Pero I really praise God that tinuturuan kami ni Lord always na mag-respond. Especially yung wisdom, yung understanding every time. Kasi there is so many challenges na hindi kami nagkakaintindihan eh. So, kailangan yun talaga na yung understanding sa bawat isa sa ginagawa. Okay, no? Sa mga players, coaches, yun talaga. So, I'm very glad and grateful sa Lord na nandito kami ngayon. Coach, looking at the competition in the Final Four, yung dalawang nagharap sa finals last season, and depende pa po kung sino yung magpo-qualify as fourth. Pero kung i-compare ko sa inyo, consider na mas bata po yung team mo. So, knowing yung banggit niyo po na parang yung challenge ng pag-handle ng emotions nila, especially kung paano siya nakaka-affect sa game, paano nyo mag-susolusyonan or paano nyo haharapin yung Siguro for me, no, yung ganong sitwasyon is always magagaling talaga sa mga coaches on how we encourage them every time. No? So, paano namin sila patibayin kasi because sometimes andun sila sa down moments kung paano kami mag-step in dun sa world nila. So, siguro yun yung pinaka-bigger part namin sa coach, no? Na kailangan in times of trouble na mga bata nandun kami every time to help them, especially emotionally, kung paano namin sila i-lift up again. So, yun lang talaga yung ano doon kasi we know na we are a young team right now pero I know that nothing is impossible pagdating sa Panginoon basta tinatrabaho lang talaga namin. Shai, kanina yung sa may Adamson Gallery narinig yung mga chants ng MVP. So, ano yung nararamdaman mo? Nung padulo na ng third set, syempre, they're cheering you up and everything na MVP, your thoughts? Yun nga po, kanina po, yung sagot ko po is, hindi nga po talaga yun yung goal ko. So, basta, ang alam ko lang is nakafocus ako kung paano ko matutulungan yung team, paano ko namin maakyat yung magagapangin yung kung anong magapang namin, which is yung finals, kung saan kami abutin ba. So, yun, focus lang talaga doon kasi ayoko naman na ang pangit naman kasi po talaga tignan if you're focusing on individual awards tapos iiwan mo yung team mo. Mas importante pa rin sa akin na sabay-sabay kaming umangat. And lastly, syempre may sinasabi, yung sophomore season ng hard part at naitawid nyo ni Pay na Final Four kayo. Paano mo na-defy yung mga expectations na gano'n? Talaga, kapit lang sa isa't isa. Yun lang naman yung meron na kami. Yung isa't isa, yung team, yung coaching staff, yung family namin, and friends na talagang sumusuporta sa amin. So, yun nga, parang katulad lang din ng game ngayon. Hindi perfect yung season namin. Hindi perfect natapos yung round 1 and round 2 namin. Pero the only thing is, nakuha namin kung ano yung goal namin. Na, tawag doon, parang, kung ano yung nasa harap namin, we're gonna work on that kasi maging kontento kami kung ano man yung ikakalabasan nun, which is itong Final Four, nagawa namin. So, very grateful ako kasi madami talaga kami challenges. Siyempre, hindi naman malalaman ng maraming tao yun. Pero, yun, pinatibay kami nun at dinala kami nun dito. So, very grateful at wala kaming regrets. And lastly, Coach, when you took over, yung nga, matinding rebuild lang ginawa nyo and ito, Final Four na. So, first, on a personal note, ano yung masasabi mo na yung nga, may mga goals ka pa for sure, pero ano masasabi mo na ito, Final Four na kayo ngayon and maganda yung upside nyo? Siguro for me, no, na sa ganitong sitwasyon, no, I'm always lang talaga relying on the plans of the Lord. So we trabahuin ko lang talaga, trabahuin namin every time. So I don't want na ganito na ito gagawin natin dapat sa ganitong taon maging ganito tayo. I don't do that. I don't think about that
every day, I always rely on the Lord every day kung ano yung saan niya kami dadalhin sa tinatrabaho niya namin every time. So after yun nga, ito after 3 years we work it out, no. So the Lord brought us here, pero I know that God has something better and bigger plans sa team na to. Kailangan lang talaga namin yun nga, number one thing, we respond properly in every situation kasi our character doon nabibuild yung attitude namin. So yun lang, yun talaga. I'm very blessed that the Lord has given us this opportunity, no. So every time, yun lang talaga yung goal namin. Goal ko talaga is hindi ako nagpaplano agad ng sobra-sobra na ganito, pero it's always rely on the plans of the Lord for this team. Congratulations, Coach JB, Shy, and Third. Good luck sa Final Four!